Araw na to, topic ko ay kung bakit naghiwalay ang mag-asawa. Sa ngayon, siguro ang ex-husband ko, inalaga na ngayon siguro ang asawa niya. Balita ko, nung naghiwalay kami ng asawa ko, pinapakita niya dun sa asawa niya na paano niya alagaan, paano niya tratuhin ng mabuti, paano ang nagkaroon ng asawa, paano ang mag-asawa, paano natratuhin ng mabuti, paano niya alagaan. Parang ikunukumpira ang pagiging ina, yung meron kang anak, kung paano mo tratuhin ng anak mo, kung paano mo alagaan ang anak mo, ano din. Tapi kung paano ay kung bakit naghiwalay ang mag-asawa, unang-una sa lahat ay ang pagninig sa sex. Una na kung bakit maghiwalay ang mag-asawa ay ang walang gana ng sex. Kung walang gana ang asawa sa sex, ibig sabihin malamang meron na itong ibang babae o meron na siyang kinakasama o meron na siyang asawa, secret lover, secret wife. Yan ang una-una. Pangalawa ay walang pagmamahal. Siyempre, kung wala kang gana sa asawa mo, makipag-sex, hindi ka nakapag-sex, wala kang ganang yung walang lambingan, walang lambingan, walang pag-alaga, yung wala kang kilig, hindi ka kinikilig, yung asawa mo hindi nakikilig sa'yo, yung wala siyang pagmamahal sa'yo, at yung hindi siya, yung walang care, yung wala siyang care sa'yo. Ayun. Siyempre, yung mga dahilan. Pangatlo, financial problem. Yung wala siyang hindi ka sinusustentuhan, walang sustento o walang perang binibigay. Yun ang number one, yung merong binibigay sa ibang babae, sa asawa, at ikaw ay wala. Sa akin, nung nagsama kami ng 8 months bago siya nag-abroad, kahit kititing-binting o piso, wala man lang binigay sa akin. Promises. Yun. Yun ang mga dahilan. Tapos, ngayon nung nakipag-asawa siya, ang daming balita na kung saan niya pinapakita yung pagiging asawa. Yung maltreatment, yung pag-aalaga, pag-aaruga. Wala akong nakita nun. Kasi pag dumating lang sa gabi, nagpapasada, dumating lang sa gabi, matutulog, yun. Tutulog, pagod daw, tutulog, yun lang, magising sa umaga. Tapos, dumating sa gabi, hindi siya umuwi ng tanghali. Hindi kayo niuwi sa tanghali. Tapos, bahala kang kumain ka o hindi. Hindi tatanungin kung kumain ka, hindi. Tapos, yun lang paano ka pakainin yung parang muna hindi ka kumain, pinaparingan mo na hindi ka kumain, nasa ka na lang mag-react kung kakainin ka o hindi. Yun mga, kasi 8 months yung pagsasama namin kasi 8 months 8 months lang, 8. Tapos lagi ka nag-away, hindi mo mga 15 days mo hindi mo uwi, mga 8 days ka nun. Kaya
yun, napag-alaman ko na wala pala. Parang, 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 at sabi ko na parang disgrasya lang. Disgrasya ako kasi nabuntis ako. Siyempre, pag nabuntis ka, siyempre, ano yun, siyang, yun, yung nabuntis ka, siyempre, yung kahiyan, kaya, sasabihin na walang ama yung anak mo. Tapos, yun pala, sinasabi niya na pala na hindi ka asawa. Pag pala mayroong mga tao, tapos mayroong mga tao, tapos doon ka isang nagpagkwentuhan, tapos sabihin pa lang, binubulong na, hindi ko asawa. Hindi ko ito lang kung tuturo, pero nadidinig, parang nadidinig ko, gano'n. Yung mga dahilan. Siyempre, ang ganun bagay na sinasabi na walang pagmamahal. Tapos ngayon, siyempre sa akin, okay lang na magpagwalay akong ganun. Kasi ako rin naman ang nag-iisa, hindi naman magulang, kung naman mga kapatid ko. Walang, kasi nakikita ko naman, sa akin naman ang nangyayaring mga ganun na yung mga pangyayari. Yung pagmahal na sabi nila ay siyempre natural sa isang babae na magluto ka, ganun. Magluto, maghain, maglinis. Ngayon na nakipaghiwalay siya nung nakipag-asawa sa iba, hindi na nakikita yun kasi siya na yung tagaluto, siya na yung tagalinis, kaya hindi niya nakikita yung maltreatment na ganun. Hindi na nakikita maltreatment na ganun kasi siya na ang gumagawa ng mga bagay na yun. At tapos yung kasi yung asawa niya ngayon, yung apelyo ba naman sa Wilson. Wala akong binabanggit. Si Wilson Gibbs, yung artista ba, yung ano yun, Hollywood actor. Panoorin nyo yun. Banda story. Tapos yun, yung bang, kasi bakit hindi ko sabihin yung totoo, kasi nung nag-comment ako sa mga videos na sa mga YouTube, TikTok na, tapos nag-comment ako, uy, asawa mo na. Tapos yun, bigla daw siyang naglitaw na nandito, tapos nagtimanda sa akin. Tapos sabi, paano siya naglitaw, paano siya nandito, nasa US noon. Parang si Pokwan. Narinig ko yung confession ni Pokwan, parang ganun. Pero wala silang kahit nikitong na videos. Pero ang balibalita ko, lagi silang nagla-live sa mga profile ko noon. Pero ngayon, stick ko din yung ito ngayon, yung bago ko, yung huli kong profile, nakikita daw ng laging silang nagla-live. Tapos parang si Pokpang, pero totoo naman, totoo. Parang naniwala ako kung kasi ganun din ang nangyayari sa akin. Tapos yung ba, mayroon siyang asawang foreigner na paano siya nakikita, wala akong ebidensya, wala akong ebidensya, walang testigo, kasi papatay na ako sa Kalinga pagka nalaman, papatay na ako ito sa Kalinga kasi mga video, oo daw, papatay na ako sa Kalinga, tapos kasi may mga videos nasa US, tapos nasa San Francisco, mga videos, meron sa mga ebidensya, mga videos sa YouTube, TikTok, Facebook, mayroon siyang ebidensya. Tapos paano nyo masasabi na nandito siya sa Kalinga? Nandito siya sa tabi-tabi, sila ay nagsasama ng asawa ko. Tapos itinatago nila na mag-asawa sila ng asawa ko, tapos siyang balibalita na care. Tapos yung sustento, siya na ang bibigay, kasi imagine mo yung sahod sa Japan,
sabihin mo 50 to 60 to 90, 100 yung pinapadala sa amin. Yung 24, ganun. Tapos pang bahay, yung 15,000, kulang pa nga. Tapos 5,000 lang ang sustento na para lang matapos ang bahay namin. Tapos ganun yung ginagawa nila sa bahay namin. Inabandon, inaabandon, tapos sinasalaki sa loob, tapos inaabandon, ginagano, sinisirang mga siling, damatalis ko, tapos ganun. Tapos, alam nyo, pinapatay ako sa Kalinga kasi wala daw akong ebidensya na nandito sa, alam mo yung mga invisible, para silang mga invisible na, paano ka nandito tapos ano nandun? Wala ko kasing ebidensya dahil wala akong nakita, pero mga Kalinga, kadalasan ng mga nangyayari dito, mga invisible, yung bang sila nang nagkita-kita tapos wala silang ebidensya, tapos wala daw akong ebidensya sa kanila, wala daw akong ebidensya sa kanya kasi mga ebidensya nila sa kanya nasa US, may mga videos na nandoon, tapos foreigner na asawa niya, tapos sinasabi na asan din yung mga presentation, anong presensya sa embassy, tapos ganun, tapos sabi ko, saan yung mga apelyido nag-change ka na apelyido, saan mo, tapos bakit hindi mo ilantad yung asawa mong foreigner kung totoo yung asawa mong foreigner, bakit confidential na bawal silang mag-videoan na mag-asawa, lahat ng foreigner, lahat ng Pilipino na nakipag-asawa, inilantad mga asawa, mga paano nga sila, mga divorce. Lahat ng Pilipino ay ng mga asawa nila binibidyo, tapos pinipresence. Mag-presence ka ng magtatakal ka ng mga visa, tapos mga immigration, tapos yung presence ng immigration, tinatanong, tapos wala, paano ko sabi, maniniwala ako na may asawa kang foreigner, tapos at the same time asawa mo ang asawa ko. Tapos yun, pinapatay daw ako kasi wala daw akong ebidensya sa kanila, wala daw akong ebidensya sa asawa ko at sa kanya na sila daw mag-asawa, sila nagsasama. Yung ebidensya ko na lang ay makipaghiwalay para yun na lang ang aking pagsasalba sa aking buhay, yung makipaghiwalay na lang sa kanya, ako yun lang makipaghiwalay dahil totoo naman ang mga nangyayari sa akin. Yung asawa ko, totoo naman ganun, tapos minamaltreatment ako, hindi naman sinasaktan na physically, pero pag tuwing nagsasalita kami, laging niya akong lagi niya akong inaaway sa pera, tapos sa mga ganun na mag-asawa. Meron ba ganun? Tapos kinukompare niya ako na at tumitibay daw yung kanilang pagsasama, ako na ang nagiging ang tawag din, ako na yung ginawa nilang tawag dun, strength nila para tumibay ang kanilang pagsasama, matibay ang kanilang pag-asawa, kahit wala akong ebidensya, pero wala man lang akong ebidensya sa kanilang dalawa. Meron naman akong ebidensya na ganun ang ginagawa sa akin, tapos ganun ang maltreatment niya sa akin. Kaya nga sabi ko, makipagwalay na lang ako kahit ganito ang ginagawa nilang magulang ko sa akin, parents ko. Wala akong sustento, minamaltrato ko ng magulang ko, mga parents ko. Kahit ganun, tinitiis ko para lang din ako mabuhay. Yung pera nila na kahit wala silang ulam, wala silang makain, kahit ang dami lang natatanggap na pera, ang dami sustento, mayroon silang mga senior citizen, mayroon silang mga pension, tapos ganun na balibalita ko, pinapamigay, tapos yun
pinamamigay, tapos ako yung ano yung minamaltreat, ako yung parang ginamit nila na ako na paraan para bang ang tawag doon, naggalit-galitan para may tagong mga sekreto ng mga magulang ko. Tapos ito yung sitwasyon ko sa mga magulang ko na minamaltreatment ako, mga kabastusan, lang yan. Pero tinitiis ko para lang buhay. Yung bang sana binigyan ko na ng time yung anak ko na alagaan, kasi nakita ko yung parents kong paano mag-alaga ng bata, ng mga anak ng mga kapatid ko. Bakit ganun? Tapos iwanan ko yung anak ko, tapos magtatrabaho na minamaltreatment yung anak ko. Sabi ko, bigyan ko naman ng time yung anak ko na alagaan muna bago ako magtrabaho. Kasi nakita ko yung maltreatment na ginagawa ng magulang ko. Nagpag-away sa magulang ko. Wala mo nung kung anong tiis ko sa magulang ko dahil sa mga pera nila. Sabi ko, paglaki ng anak ko, mga 4, siguro pag mag-4, 3, pwede ko nang iwanan ng anak ko para magtrabaho para sa aming mag-ina. Yung balibalita na pitay na kinukuha na yung hinihingi ng pera ng magulang ko, tapos ginagawa ng magulang ko ay minamaltreatment ako dahil sa pera nila, tapos tinatago din yung dahilan. Parang ganun ang ginagawa nila sa akin. Grabe. Bang yung parang hindi ka na anak sa kanila, hindi nila magulang ang tingin ko sa kanila, pero tinitis ko yung bang yung pera nila hinihingi nila dahil sila daw nagsisista, mga balibalita ng binabaliktad lahat ng tapos bang gumagawa nilang paraan ng kapalan lang mayroon silang makain, kahit walang silang makain. Mas gusto nilang walang makain, may bigay lang ng mga pera nila sa may hinihiling ng pera sa kanila. And mga sosyo na pati yung gulang sa mga anak mo, nagsasabi ka na sa mga pagpapahin na rin sa pera. Ako, Diyos ko, Lord, tayo. Bang kinaingitan mo naman pag ganun bagay ang sitwasyon ko ngayon. Hindi mo na masabi kung sino man o ano man. Dahil ngayon ang mga social media ay hindi na mga, tapos pag kino-comment yung mga Facebook, makikita mga Facebook na post, mga kino-community guidelines, tapos nire-report. Paraan ba? Ganun. Diyos ko, Lord, tayo. Sana naman nagpapapunan ng malahati ng buhay. Parang mabuhay, healthy, na makakasakit, tapos sana kung pa ng mabang buhay o Diyos ko, ang asawa ko na hindi ko na hanapin ang ganung maltreatment. Hindi ko na hinahanap mga bagay na gusto kong hanapin dahil ako nag-i-give up. Hindi gini-give up ko na yung mga bagay na ganun. Dahil ayaw kong sa akin niya nakikita yung kung paano niya minimaltreat, paano niya inalagaan ng asawa. Parang binibigyan mo yung asawa mo ng ways o parang kung paano niya maghalin ang isa niyang asawa. Parang tinatanggap mo silang dalawa sa buhay mo. Hindi, ayoko nung gano'n na tumanggap sa kanila. Hindi ko silang kayang tanggapin. Ibang tanggapin mo silang dalawa sa buhay mo, na sila nagmamahalan at silang mag-asawa sa buhay mo. Hindi ko kaya. I just give up.
mag-give up ako ng ganun. Mas gusto kong mag-give up. Ayaw kong tumanggap ng ganung sitwasyon. Yung sinasabi ng babae na hindi totoo, hindi na matanggap, whether hindi na matanggap o hindi niya matanggap, yun talaga ang sitwasyon niya sa asawa ko, na hindi siya mahiwalayan. Hindi mahiwalayan ng asawa ko kung sasabihin ko sa kanya na give up mo ang asawa, i-give up mo siya, hindi niya kayang i-give up dahil andun na sila, andyan na sila, hindi na kayang mag-give up ang isa't isa. So, sino ako para pigilan sila? Sino ako para paghiwalayin sila? Sino ako sa kanila para paghiwalayin ang kanilang damdamin, ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pagsasama? Hindi ko hawak ang kanilang buhay, at hindi nila din hawak ang buhay ng may buhay. Ang sa akin lang, sino ako para paghiwalin sila? Sino ako para pigilan sila? Dahil andyan na, nasa kanila na nakita nila o naramdaman nila o natagpuan nila. Doon na nila natagpuan. Sabi ko sa akin, wala na akong, hindi ko na mahikitan o hindi ko may pakita dahil sino ako para parang sino ako para maging parang plastik-plastikan. Sino ako para ganang mga bagay na yun sa kanya? Sino ako na sa kanya? Sabi ko, magkatapos ko lang ng pagkapos na, siyempre ngayon hindi kami nagsasama dahil nasa abroad sila, tapos nasa abroad, so wala akong binensya na nagsasama sila. Pero sa akin, at sa akin, hanggang 8 months lang kaming nagsama, tapos ngayon, sa akin lang, kinihiling ko sa kanya yung sustento ng anak ko, na pagtyagaan muna namin. Parang sabi sa kanya, kung makukuha ka ng mag-alaga sa kanya, ay babayaran niya naman. Bakit hindi na lang ako ang mag-alaga sa aking anak, tapos yung babayan niya sa akin na lang ibigay. 8,000 naman yung sa ibang nga 9,000. Parehas din naman yung system binibigay na 10,000. Tapos yung excess na binibigay, yung hiling ko na excess para sa bahay namin o papatuloy, kung ma-extend naman siya, I just wish na bibigyan pa rin ng anak ko ng system to. Yun na lang ang hinihiling ko sa kanya. Tapos ng kanyang contract dun, siyempre pag-uwi niya, hindi ko naasahan na hindi na ako makikipagbalikan sa kanya, kasi sabi ko nga, yun din na darating lang siya sa gabi, matulog, kumain, tapos wala na. Ayun yung nakagisnan ko sa kanya. Siyempre, yun din ang kagisnan pag dumating. Kinagisnan mo na lalabas siya ng umagang lalabas, tapos gabi na darating. Yun. Walang time na banding. Hindi kayo pinapasyal, walang pasyalan, walang bandingan sa pamilya. Wala ko nakitang bandingan sa pamilya. Sabi ko, pati nung ako sa magulang ko na dito na
gagana yung anak ko na makipaglabanan na lang sa mga babayan, din yung kapitbahay. Diyos ko Lord, sana lang tulong sa akin. Kung siniling ko na lang na hingi ng tulong para sa amin balang araw. Hinihiling ko, tapos sana sana ngayon ng proteksyon naman lang, friend. Tapos sana pelata, tapos yung pagpatawad sa lahat. Sana naman po, Diyos ko.